Sa tingin mo, mabuti ba talaga ang Diyos? Well, ito po yung tanong na alam kong simple sa pananaw ng maraming tao pero hirap na hirap pong sagutin ng marami po sa atin. Kaya naman bibigyan po natin ito ng tuon at tugon mismo ngayon. Siyempre pa dito lamang po yan sa ating programa. Hello, what's up everyone? Kumusta po kayo? At maraming salamat sa isa na namang panahon at pagkakataon na tayo po ay muling magsama-sama para pagsaluhan po natin ang kabutihan at pag-ibig at pagmamahal po sa atin ng ating Panginoon. Dito po lamang yan sa ating online Bible study. Of course, ito nga po ang Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Ako po ang inyong makakasama at kasama mula ngayon hanggang mamaya kung saan ay atin pong hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And since bagong araw na naman po ating pagsasaluhan, meron po tayong bagong episode na kung saan ay atin din pong bibigyan ng tuon at tugon ng isang bagong katanungan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kung sakasakali po kayo po ay kasama namin at kayo'y nanonood via Facebook, please don't forget to like and follow us sa ating Facebook page. At kung sakasakali naman, kayo po ay kasama namin at nanonood via sa aming YouTube channel, please consider subscribing and don't forget to hit that notification bell para you will never miss an episode. At tayo po ay sabay-sabay na matuto, kahit man lang sa loob na ilang minuto, mapagpala at mapagyaman po ang ating kaluluwa sa nananaganang kapahayagan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo dahil po ang kanyang biyaya ay sadyang mapagpalaya. At muli po, sa ating pong pagpapatuloy, ay sasagutin po natin mismo ang isang napakagandang tanong na syempre pa ang hugot po natin ay mismo sa mayamang salita ng Panginoon. Sa ating pong episode ngayon, The Good and Generous Heart of Jesus. So alamin po natin sa ating pong episode ngayon at bibigyan po natin ng tugon. Once again, ito po yung ating katanungan. Sa tingin mo, mabuti ba talaga ang Diyos? What do you think? Kasi ito po yung tanong na marahil ay pangkaraniwan na po natin napapakinggan. Sasabihin ng iba, madali lang ang sagot dyan. Pero sa totoo lang, hirap na hirap po nating tanggapin ang katotohanan at hindi tayo sigurado, mabuti ba talaga ang Diyos? So aalamin po natin sa ating pong episode today. Dito lamang po yan sa ating programang Solution with me, and my name is Laverne Ducot, kung saan po hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. At syempre pa, ang tugon sa ating bawat tanong ay magmumula po sa nananaganang kapahayagan mismo ng salita ng Panginoon, ang Biblia. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pag-uusapan at napakaganda pong panahon na tayo po binigyan ng Diyos, kalayaan at sa technology po ng Facebook. Tayo po ay natututo at dalayan ko po na kayo po ay patuloy namin makasama at manatili po kayo nakatutok at nanunood dahil sinisigurado ko po sa inyo na kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. At sa ating pong pag-aaral ngayon, aalamin po natin kung totoo nga bang mabuti talaga ang Panginoong Jesus. Dahil kapag napatunayan po natin na talagang mabuti ang ating Panginoong Jesus, ito po ay magbibigay po sa atin ng dahilan para tayo po ay managana, lumago ang ating pananampalataya or faith sa Kanya. Di po ba? Kasi kinakailangan po makilala natin talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung ating purpose po sa ngayon ay bakit tayo merong Bible study online. Dahil sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, peace be multiplied to you. It's grace and peace be multiplied to you. So ibig sabihin, pwede po lang managana po ang biyaya at ang kapayapaan. Ang tanong paano? It's through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. So the more po natin nauunawaan ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos at naunawaan din po natin ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus, ay mananagana po sa atin ang biyaya at ang kapayapaan. And I believe ito po ang pinaka-importante na dapat meron po tayo sa ating mga buhay, lalo tigit sa mga panahon ito. Amen. So peace and the grace be multiplied to you. Ano po yung pamamagitan na po natin? Ito po ay intentional na tayo po ay hindi lang basta naririnig natin ating mga pinag-uusapan, bagkus ay pinapakinggan. So ibig sabihin, ito po ay lubusan nating pinag-uusapan, pinag-aaralan at ina-apply po natin sa ating mga buhay-buhay. So muli po, ang dahilan natin at ang layunin po natin sa ating pag-aaral sa ngayon ay patunayan na talaga bang mabait ang Diyos? Talaga bang napakabuti na ating Panginoong Hesukristo? At kapag ito po'y ating napatunayan na talaga palang totoo na napakabuti ng ating Diyos at nananagana po ang kanyang puso sa pagbibigay, ito po ay magiging dahilan, magiging sanhi
na ang atin pong pananampalataya ay lumago sa Kanya. Dahil po nalubusan po nating nauunawaan ang tinitibok ng puso ng Diyos at ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Gaya nga po na pinag-usapan natin kahapon na ang pananampalataya ay kusang dumarating. Hindi po ito pinagtatrabahuhan. Ito po ay kusang dumarating sa pamamagitan ng pinakasimpleng pamamagitan po ng Diyos. Ito po ay kung tayo po ay makikinig at pinapakinggan po natin ang nananaganang kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po in Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So hindi po siya one time na pakikinig. Ito po ay continuous na pakikinig. Amen. Patuloy po nating pinapakinggan at tinuulit-ulit po ang salita ng ating Panginoon. Nang sa gayon, tayo po ay managana at lumago sa ating pananampalataya. Now, what is faith, by the way? Napakaganda pong katanungan. Ano po ibig sabihin ng pananampalataya? And I believe this is the simplest meaning po ng faith. For me, it's having a good opinion about God. Meron kang tamang pagkakaunawa o opinion na mabuti talaga ang Diyos. Believing that God is for you and He is not against you. Importante po ito. Dapat maniwala po tayo, manampalataya tayo that really God is for you and He is not against you. Actually, sabi po in Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Praise God. Dahil kakampi natin ng Diyos, sino po ang mananagumpay laban sa atin? So you have to believe. This is faith. Believing that God is for us and He is not against us. Amen. Number 2, believing that God is not just good, but also He is generous. Hindi lamang po napakabuti ng Diyos, siya po ay sagana pang magbigay. Amen. Romans chapter 8, verse 32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Wow! I love the word freely dito po sa talatang ito. Kapag nagbibigay po ang Diyos, lagi pong may word po na freely or much more. Ito po ang puso ng Diyos para sa atin. And of course, number 3, this is faith. Believing that He definitely wants the best for you. Ano po yung basihan? Because He loves you so much. Amen. Romans chapter 8, verses 38 until 39. For I am persuaded, sabi ni Pablo. Question, are you persuaded? Kapatid, are you convinced? Kagaya po ni Pablo, sabi niya, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So, you have to believe that definitely He wants the best for you. Why? Because He loves you so much. At sabi po ng talata, nothing. No, tinignan ko po yung word na nothing sa diksyonaryo. Ibig sabihin, no thing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Ito po ang faith. Once again, faith is simply believing or having a good opinion about God. Naniniwala po tayo na sa napakabuti po ng Diyos. And this is faith. Now, atin pong key verses for tonight, nahihimay-himayin po natin, napakaganda. At marami po tayong kapahayagan na makukuha po dito. Napakayaman. At talaga namang sinisigurado ko po sa inyo na bago po matapos ang ating programa, kayo po ay mai-inlove sa isang Diyos na una pong nagmahal po sa atin. Kaya, wag po kayong bibitaw, manatili po kayo nakatutok at manood dahil napakaganda po nating pag-uusapan at pwede nyo rin po itong ibahagi sa inyong mga Bible studies, sa inyong pagtitipon sa inyong mga pamilya dahil meron po mga nagtatanong po sa akin. Sabi nila, Brother Lafern, Pastor, pwede bang ibahagi namin ang aming mga natututuhan sa solution? Wala pong problema. Kagalahan po namin na ito po yung maging kagamit-gamit sa inyong mga personal meditation o kaya naman sa inyong mga church Bible studies. Kagalahan po namin na tayo po ay maging magkaagapay sa larangan po ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Nang sa gayon, tayo po'y patuloy na lumago sa ating pananampalataya. So atin pong key verses for tonight ay mula po sa John chapter 21 verses 1 until 14. Ang ganda po ng isang tagpo dito kung saan ay marami po tayong kapahayagang matututuhan. Pero simulan po muna natin sa John chapter 21 verse 1. After these things, Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way, Jesus showed Himself. Take note, this was the third Sunday
that Jesus appeared to His disciples. So, pangatlong beses na po ito, and Sunday pa. Ang ganda, no? So, this was the third Sunday and the third time that Jesus appeared to His disciples. So, alam na po ng mga disipulo na buhay po ang ating Panginoon Hesukristo. At siya po ay muli pong binuhay ng Diyos mula sa mga patay. John chapter 21 verse 14 tells us, this is how, or now the third time, Jesus showed Himself to His disciples after He was raised from the dead. So, ikatlong beses na po na siya ay namasdan at naranasan po nila at talaga namang nakita po nila na buhay ang Panginoon Hesukristo. Kasi po yung first time na nagpakita po ang ating Panginoon, ay ito po yung panahon na siya po ay nagpakita kay Mary Magdalene and of course, and the rest of His disciples. Plus, meron pong special mention dito si Peter. And then yung second time was the second Sunday, then kung saan ay nagpakita naman po siya kay Thomas, di ba? Nagda-doubt po si Thomas, so nagpakita po sa kanya ang Panginoon. Of course, kasama po din po ng mga disipulo. At ito po pinag-uusapan natin ngayon sa John chapter 21 verse 1. Ito naman po yung third Sunday, which was of course the third time that Jesus appeared to His disciples. At napakaganda po ng mga tagpong ito. Now, basahin po natin muli John chapter 21 verse 1. After these things, Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way, Jesus showed Himself. Now, take note of this phrase, and in this way, He showed Himself. Now, ang maganda pong tanong dito ay paano po ipinakita ng Panginoon ang Kanyang sarili sa Kanyang mga disipulo? In this way. Ano yung way that He showed Himself to His disciples? Well, syempre, since ang ating Panginoon, siya po ay He is love Himself. So, pinakita po niya ang Kanyang sarili through His amazing love. Dahil siya po ay talaga namang siya ang personification ng pag-ibig at pagmamahal. So, He showed Himself. Ano po yung way? Through His amazing love. At dahil po sa Kanyang pagmamahal, ito po yung Kanyang ipinamalas at naranasan ng Kanyang mga disipulo, ay meron po mga manifestations po ang Kanyang kamanghamanghang pag-ibig at pagmamahal. At mababanaag po natin, mamamasdan po natin, at matutunghayan po natin mula sa ating mga key verses tonight, John chapter 21 verses 1 until 14, na nagmanifest po na ipahayag po yung Kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa Kanyang mga disipulo sa pamagitan po ng Kanyang kabutihan, His goodness, at ng Kanyang nananaganang pagbibigay sa kanila o yung Kanyang generosity. Amen. Kaya po sabi ng talata, in this way, it's through love, His way. Yun ang way ng Panginoon. He showed Himself. So, ang ganda po na ating journeys. Kaya samahan niyo po ako sa ating paglalakbay at matuntun po natin kung paano po niya pinakita, ipinamalas ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang nananaganang pagbibigay, o yung Kanyang goodness and generosity sa Kanyang mga disipulo. So mga kapatid, ready na po ba kayo? At handa niyo na akong samahan sa ating paglalakbay at mamasdan po natin ang goodness and generosity ni ating Panginoong Hesukristo. Amen! So sa episode po natin ngayon, alamin po natin kung gaano talaga kabuti ni ating Panginoon. Well, personally, I believe, kapag nalaman po natin na hindi lamang po mabuti ang Diyos, hindi lamang po mabuti ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay kasok-dulsok-dulan ng kabutihan. Amen! Alam niyo, ito po yung magiging dahilan, gaya po ng sinabi ko kanina, ay lalo pong lalago ang inyong pananampalataya. We'll have this good opinion about Jesus and of course about our Heavenly Father. Now, kapag kayo po meron pong good opinion about God, believing that He is not against you but He is for you, believing that He wants the best for you, di ba? So, ito po ay talaga namang magbibigay po sa inyo ng kagalakan, buhay na bagaman may problema, may pandemya, pero kayo po ay naglalakad at kinaharap niyo po ang buhay nito ng punong-puno ng pag-asa. Why? Because nananagana po ang pananampalataya po sa inyong mga puso, sa inyong kaluluwa. So sa ating pong episode sa alamin po natin, how did Jesus show Himself to His disciples? So, kanino po niya ipinakita ang Kanyang sarili? Basahin po natin yung mga tauhan po sa kwento natin in John chapter 21 verse 2. Simon Peter, na dito po kasama natin sa kwento ito, si Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of His disciples were together. So mababasa naman po natin sa verse 3, still with John chapter 21, na sa panahon ito, nagpa siya pong mangisda na lamang po ni Pedro. And then, since siya po ay born leader, wala pong nagawa yung ibang mga kaibigan po niya, mga kasama niya, mga disipulo.
sila po ay sumunod kay Pedro. Sabi ni Pedro, mangingisda na lang ako. Sama kami. Sige, we will join you. Sabi nila, ngayon sa magdamag po nilang pangingisda, siyempre pagod na pagod po sila. Ang nakakalungkot pong balita, wala po silang nahuling isda ni isa. So sila po yung umuwing butata. Now, sa kanilang pag-uwi, maganda po ang mga susunod na mga pangyari po dito. So basahin na po natin ang kwento at samahan niyo po ako. John chapter 21, verse 4 na po tayo magsisimula until 7. But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Verse 5, then Jesus said to them, children, have you any food? They answered him, no. And he said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Then verse 7, therefore the disciple whom Jesus loved said to Peter, of course, tinutukoy po dito, it was John, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. Nung sinabi po ni John the Beloved, siya pong una nakakita kay Jesus, it is the Lord. Ang ginawa po kagad ni Pedro, sinot po niya kanyang damit, and then he plunged, he jumped into the waters. Excited na excited po siya. Now, question, bilang pagsisimula, muli po, sino po yung una nakakita sa ating Panginoong Jesus? From afar, mula po dun sa kanilang kinalalagyan. It was John the Beloved. Alam niyo po, sabi po ng verse 7, it was John talaga, the disciple whom Jesus loved. Ano po yung maganda nating kapahayagan po dito? Alam niyo, wala po talaga kayong magagawa. Kapag ang isang Kristiyano, bakit ito sinasabi Kristiyano? Kapag kayo po isang mananampalataya at naniniwala po kayo na kayo po isa diyang mahal ng Diyos, gaya po ni John the Beloved. Of course, binigay po niya ang kanyang sarili na titulo na the disciple whom Jesus loved. Of course, I believe that lahat po ng disipulo mahal na mahal ni Jesus, but pinapractice po ni Apostle John yung titulong ito. Nilagay niya po ito sa kanyang sarili. At mababasa po natin itong title na ito sa kanyang sarili, The Disciple Whom Jesus Loved or John the Beloved, sa lahat po ng kanyang mga isinulat. John, 1st, 2nd, and 3rd John, at saka sa Revelation. Kapag tinutukoy niyo po yung kanyang sarili, The Disciple Whom Jesus Loved. Ano po ibig sabihin nito? Pinapersonalize po niya at lagi po niyang pinapractice at inaangkin po niya na siya po yung disciple whom Jesus loved. Ngayon, ano po yung maganda pong kapahayagan dito? Kapag tayo po ay busog na busog sa katotohanan na mahal ka ng Diyos, alam nyo, kayo po ang unang-unang nakakita ng mga kapahayagan na sinasabi po ng Biblia. Gaya po ni John. Kaya po, kahit po from afar, sa tagpong ito in verse 7, John chapter 21, hindi po nakita ng ibang mga disipulo na si Jesus pala yung nasa pampang. Sino po una nakakita? Si John. At sino si John? Ano po yung turing niya sa kanyang sarili? The disciple whom Jesus loved. Kaya po maganda, kapag tinutukoy natin ang ating mga sarili, kagaya po sa akin, ang turing ko sa aking sarili, Laverne, the son whom Jesus loved. Amen. Diba? Tayo po yung minamahal ng Diyos. Tayo po yung anak ng Diyos sa kanyang lubusang minamahal. And believe me, lahat po ng mga bagong kapahayagan na nakasulat sa Biblia, every time you read the Bible, every time you meditate on the Bible, lagi po ninyo nakikita ang mga fresh revelations mula po mismo sa ating Diyos ang masalangit. Amen. So, una nakakakita talaga yung mga mananampalataya. Kasi may mga mananampalataya na hindi po naniniwalang mahal sila ng Diyos. Pero kung kayo po ay naniniwala at established or naitatag na mahal kayo ng Diyos, manampalataya po kayo, maniwala kayo. Kayo po una-una makakita po sa napakagandang kapahayagan ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ano man pong panahon ng inyong mga buhay, kahit po sa gitna ng pandemya, hindi kayo nakatutok kasi sa pandemya, nakikita mo ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po lagi po yung laman kasi ng ating isipan. Amen! So, mga kapatid, sa pangyayari ito, ang una po nakakita, once again, hindi po yung mga disipulo, hindi rin po si Pedro, si John, the disciple whom Jesus loved. Amen. So balik po tayo sa ating mga pinag-uusapan. So how did Jesus show Himself to His disciples? So let us find out how did Jesus show Himself in His disciples. At maganda po matuntun po natin at iisa-isay ko po sa inyo, ibibigay ko yung breakdown from this
passages mula po sa John chapter 21 verses 1 until 14. So Jesus showed himself is standing in the shore. Bagaman mga kapatid, according to verse 4 na nabasa po natin, ay nandun po siya. All the while, nandun na po siya. Bagaman hindi po siya nakilala ng mga disipulo, na nandun na pala sa pampang ng ating Panginoong Jesus. At sinasamahan po ang kanyang mga disipulo sa kanilang pangingisda, anumang panahon ng kanilang buhay. Bagaman wala po silang nahuling isda ng kanila pong papauwi, nandun po ang Panginoon sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. And this goes to show that Jesus is true to His promise. Ano po yung promise ng Panginoon sa atin? Anumang panahon ng ating buhay. Mga kapatid, kahit kayo po inasa gitna ng pandemya, kahit po tayo narito ngayon sa pandemya, ano pong pangako ng Panginoon sa atin? Hebrews chapter 13 verse 5b, For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Amen. So una po nating bigyan po ng pansin. Number 1, Jesus showed Himself by, of course, through His love. Ano po yung manifestation? Ang kanya pong kabutihan. Number 1, once again, Jesus showed Himself is standing in the shore. And then, finally, John, the disciple whom Jesus loved, first saw Him. Siya po una nakakita sa Kanya. And then ikalawa, Jesus is concerned about our every need. Lahat po ng pangailangan po natin. Even po yung mga basic needs po natin, mga essential needs po natin, ay talaga naman pong concern po ang ating Panginoon sa atin. Then, in John chapter 21 verse 5, He asked His disciples from afar. Ano po yung tanong niya sa kanila? Basahin po natin. Then Jesus said to them, Children, have you any food? They answered Him, No. So, ang una pong tanong ni Jesus dito, alam po niya, kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng ating Panginoong Jesus dahil siya po ay Diyos. Kaya po sila naglayag, pumunta po sa karagatan, para mangisda. Ngayon, tamang-tama po yung tanong niya sa kanila. Children, have you any food? Of course, ang sagot po ng kanyang mga disipulo, at alam po natin sa kasaysayan, wala po silang nahuli ni isa. In short, sila po ay butata. Pero ang tanong po ng ating Panginoon, since concerned po siya, meron ba kayong pagkain? Wow, napaka-concerned po ng ating Panginoon. Even po sa mga maliliit na detalye na ating pangailangan. Siya po ay very much concerned sa ating mga basic and essential needs. Amen! Di ba? So, importante po. This goes to show na talaga napakabuti po ng ating Panginoong Jesus. Kanina, napatunayan natin, number 1, siya po ay nakatayo sa pampang. All the while, kahit po hindi alam po ng mga disipulo, nandun na siya. Ikalawa, tinanong po niya kanyang mga disipulo, meron ba kayong pagkain? Children, tinawag pa po niya sila na children. Ibig sabihin, nalulugod po siya sa kanyang mga disipulo. Children, have you any food? So, concerned po ang Panginoon. At napakabuti po ng Panginoon dahil siya po ay concerned sa ating mga pangailangan. So, kaya nga po sila naglayag, dahil kinakailangan po nilang makahuli para sila po ay may makain. Since sila po yung mga mangingisda, ito po yung kinakailangan nilang mahuli para sila po ay merong maibenta at meron po silang kabuhayan. So, concern po ang ating Panginoon po sa atin. So, bilang mga anak ng Diyos, alam niyo po, ipinapakita po ng Panginoong Jesus dito na huwag po tayo mangimi na humingi po sa Diyos na lahat ng ating mga pangangailangan sa pamagitan po ng ating pananalangin. Alam niyo, meron po akong mga nilalapitan at sinasabi ng ibang mga kapatiran. Alam niyo, yung mga pangangailangan po natin, sabihin niyo sa Diyos. Yung iba sasabihin nila, okay lang, alam naman ng Diyos yun eh. Mga kapatid, huwag po ganun ang attitude natin. Sabihin po natin ito sa Diyos. Alam niyo, meron po mga mananampalataya or may mga taong hindi po nila sinasabi sa Diyos ang kanilang pangailangan. Una, naniniwala po ako na dahil hindi sila naniniwala na sila itutuginan ng Diyos. Pangalawa, sinasabi nila, marami na ang problema ang Diyos, dadamay pa ako. Ikatlo, hindi po sila talaga nananampalataya. Sabihin nila, kung gusto naman ng Diyos na pagpalain ako, pagpapalain ako. Hindi po. Gusto po ng Diyos na makipag-ugnayan po tayo sa Kanya. Anong pamamagitan? Pananalangin. So sabihin po natin sa Diyos, tayo po bilang Kanyang anak at siya po bilang ating ama, lahat po ng ating pangailangan. Pwede ba yun, Brother Laverne? Pwede po yun. Lahat. Sabihin po natin. Lahat ng yung mga basic needs, even po yung mga essential needs, and even po yung ating mga gusto lang. Pwede po itong ilapit natin sa Panginoon at hindi po kayo dapat nangingimi. Bakit? Anak ka ng Diyos. Ama mo siya. I-practice po natin yon. Ipagbigay alam po natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangailangan ito po yung maganda po natin isaalang-alang, may pagpapasalamat. Bakit po kayo nagpapasalamat na? Kasi as a child of God,
naniniwala po kayo bilang born-again Christian, you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Now, kung kayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos, bakit tayo nagpapasalamat kapag binibigay po natin, inihahain po natin ating mga pangailangan? Because believing na ibinigay na po sa atin ng Panginoon, ng Diyos, ang lahat ng ating mga kahilingan sa Kanya. Because sabi po ng aklat ni James, di ba? The prayer of a righteous person availeth much. Sino po iyon? Ikaw yun at saka ako. Kapag tayo po'y lumapit sa Panginoon, sa ating Diyos Ama, you have to believe, kaya nga tayo nagpapasalamat, ibinighin na po niya ito sa atin. So you have to say to the Lord lahat po ng inyong mga pangailangan, and then with thanksgiving, at sigurado ikaw po ay kanyang diringgin. Amen. Philippians chapter 4 verse 6 tells us, do not be anxious or worried about anything, but in everything, take note mga kapatid hindi po some things, anything, every circumstance and situation, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make for specific requests known to God. So mga kapatid, pwede pa lang sabihin sa Panginoon. Alam niyo kung ba't hindi po kayo tumatanggap sa Panginoon? Sabi pa rin po ni Santiago sa kanya aklat, you do not receive because you do not ask from Him. Kaya po kayo hindi nakakatanggap mula sa Diyos because hindi po kayo humihingi sa Kanya. Now, bakit po kayo hindi humihingi? Pwedeng hindi ka naniniwala, hindi ka nananampalataya, or sinasabi mo na, alam na ng Diyos yan. Hindi po. Gusto po niya, tayo po ay nakikipag-ugnayan through prayer. Di ba? Sabi ng panalangin ni Jesus, tinuruan niya po tayo, give us this day our daily bread. Bakit daily bread? Hindi po monthly bread, hindi po yearly bread, because God wants us to have a daily conversation. Gusto po niya, lagi po tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang sarap po makipag-usap sa Diyos. Huwag po kayong mangimi. Anak Kanya at siya po ang ating Diyos. Amen. So number 3, ano pong ginawa pa ng ating Panginoong Jesus? Bilang patunay na siya po ay hindi lamang po mabuti, napakabuti. Number 3, hindi lamang po niya tinanong ang kanyang mga disipulo, children, have you any food? But number 3, Jesus gave them instructions on how to catch fish. Kasi di ba, minsan tayo sa mga kaibigan po natin, kapag sila po yung namumumusta, minsan kumusta lang, kumusta, then sasabihin mo yung mga pangailangan mo, then hindi na sila sumasagot sa mga text. Kasi naman, syempre, kailangan po natin intindihin, meron din pong kakulangan ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapwa, tao lang po tayo. Minsan, ang daming, di ba, ang daming demands sa ibang tao na nagiging dahilan tuloy para ma-disappoint po sila. Kasi, pangkaraniwan, umaasa po tayo sa tao. Pero dapat umaasa po tayo sa Diyos, sa ating Ama. So, imbes na lagi po ninyo sinasabi ang lahat po ng inyong kahilingan sa inyong mga kapwa-tao, sa inyong mga kaibigan. Of course, ang tao po, mauuta po yan, pero ang Diyos hindi po mauuta. Sa katunayan, sabi po dito ni Jesus, hindi lamang po niya tinanong sila, ang mga disipulo, children, have you any food? But, number 3, Jesus gave them instructions on how to catch fish. Yung fish po dito, of course, ito po yung dahilan para sila po ay merong makain at meron din pong kabuhayan. So, Panginoon, sabihin niyo sa kanila, sabihin mo sa Panginoon, yung lahat ng inyong pangailangan, and then He will tell you, He will give you instructions para sa inyong pangailangan. Amen. So, basahin po natin John chapter 21 verse 6. And Jesus said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find some. Now, take note, ito pong verse na ito, napaka-humble po ng Panginoon. Sabi niya, and you will find some. Pero hindi po some lang ang natagpuan ng mga disipulo. Now, basahin po natin. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Sabi ni Jesus, cast the net on the right side of the boat and you will catch some. Napaka-humble po ng Panginoon. Pero sa katotohanan, hindi lamang po some ang kanilang nakuha. Ito po ay net breaking. Sabi nga po ng ating pastor na pinapakinggan, ay net breaking, boat sinking, load of blessings. Yun po yung kanilang nakamit mula sa Panginoon. Amen. Grabe, ano? So, why did Jesus instruct them to cast their net on the right side of the boat? Meron po tayong matututuhan dito. Bakit hindi po sinabi ni Jesus na cast your net on the left side of the boat? Bakit po right side of the boat? Because, take note of this. The right side is a type or a picture of righteousness. So, pinapaalam po sa atin ng Panginoong Jesus, as a believer, as my disciple, as my child, you have to believe. As a born-again Christian, you must believe and be established that you are now the righteousness of God in Him. So tayo po, bilang mananampalataya, naniniwala po tayo na kayo po ay matuwid sa harapan ng Diyos. And by
being established in this truth, and all these things, all your needs will be added unto you. Remember, Matthew 6:33, basahin ko po sa inyo, but seek first the kingdom of God. What is the kingdom of God? The kingdom of God is not about food and drink. It's all about righteousness, peace, and joy. Kapag alam mo ikaw ay matuwid, ikaw ay may kapayapaan, believing na walang galit sa iyo ang Diyos, kaya naman ikaw ay punong-puno ng kagalahan. Kaya nga po, you have to seek first the kingdom of God, which is righteousness, believing that through the finished work of Christ on the cross, today you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Kapag alam mo ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, we have this peace with Him. Amen? At dahil alam mo, payapa ka sa Diyos, wala na po siyang galit sa inyo, nananagana po sa inyo ang kagalahan. Now, seek first the kingdom of God and His righteousness. And His righteousness is a gift. So, angkinin po natin ito. The more po natin inaangkin ng kanyang katwiran, nakafocus po tayo sa katwiran ng ating Panginoon Jesus. Hindi po sa pangangailangan natin sa araw-araw. Now, ito po magandang epekto nito. All these things, sabi po ng talata, and all these things, all your needs, and even po yung wants po ninyo, will be added unto you. Wow! Ito pala ibig sabihin ng talatang ito. So, focus on Jesus' gift of righteousness. Ibig sabihin, every single day, ito po yung ating ATM, ito yung password natin, believing, yes, Lord, thank you, I am the righteousness of God in Christ Jesus. And believing this truth, and all these things will be added. Take note added unto you. Ganyan po talaga ang Panginoon. Napaka-generous po niya. He is so sensitive sa iyong pangangailangan. Now, kung kayo po ay sensitive din po sa kanyang boses, kasi He will give you instructions. Gaya po ng ginawa niya sa kanyang mga disipulo. Cast the net on the right side of the boat. Ito pong lagi sinasabi ng Panginoon sa atin, be conscious of your perfect standing before God, that you are now God's righteousness in Him. And all these things, lahat po ng ating pangangailangan will be added unto you. So, hindi po na kayo dapat natatakot. Amen! So, mga kapatid, you just have to be sensitive to His voice, and He will tell you and He will show you how to receive your provision. Amen. So, ating provision pala, no? By seeking first. And since tayo po yung mananampalataya, we already sought His righteousness, which is a gift. So, angkinin po natin to every single day, believing that Jesus is the blesser, and we are the blessed. Amen? Believing that He is your sole provider. Ang sarap ng buhay. Amen. Kasi alam niyo, marami po mga ama ng tahanan sa ngayon ang nasa panic mode. Gaya ko po before, no, ako po wala sa biyaya. Nasa panic mode po ako, believing kasi na ako po yung provider po ng aming family. Nakakahiya naman kapag hindi ako nakakapag-provide. Well, definitely, ito pong ganitong mindset ay natutuhan po natin turo ng mundo. Pero, the more po na nauunawaan natin ng biyaya, na pag-alaman ko po, hindi pala ako yung sole provider. Hindi ako yung provider ng aking family. Ang Diyos po yun. So, the more po na intindihan po natin, biyaya po ang lahat. So, Lord, kayo po ang aking provider. Nagiging mas madali po sa mga kagaya kong tatay ng tahanan, believing that He is the blesser and I am the blessed. At ang katotohanan pong ito ay, ewan ko, hindi ko mapaliwanag eh. Of course, ang lahat po na ito ay biyaya, undeserved, unmerited, and unearned favor. Dumadaloy po ito sa inyong lingkod bilang ama ng tahanan at nararanasan po ito na aking buong pamilya, na aking mga anak at ng aking asawa. Ito po ang sistema ng Diyos. Amen. Deuteronomy 8 verse 18, importante po yung talatang ito para po sa mga ama ng tahanan and even po sa mga ina ng tahanan. Let's read. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. See, it is He who gives us the power to get wealth. Hindi po tayo. So talaga ang atin pong provider is God Himself. Ganyan po ang Diyos. So, tinuturuan po tayo, ini-instructionan po niya tayo para matanggap po natin ating provision, believing na hindi tayo po ang provider. It is He, it is God who gives us the power to get wealth. Now, ito po yung kanyang purpose, that He may establish His covenant which is swore to your fathers as it is this day. So, ang purpose po natin talaga, kaya po tayo blessed today, is to proclaim the good news, the new covenant of pure grace. Amen. So, ang kailangan lamang po natin talagang gawin para wala po tayo sa panic mode, just believe. At ito po ang ginawa ng kanyang mga disipulo. They just believe sa sinabi ng Panginoon sa kanila by following Jesus' instructions to them. Na mababasa po natin once again in John chapter 21 verse 6a. And Jesus said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find some. And then, ano po ginawa ng mga disipulo? So they cast.
Sumunod po sila, bagaman nasabi po ni Jesus, napaka-conservative. When you cast your net on the right side of the boat, you will catch some, and you will find some. Then they followed Jesus' instruction. Pero po, ang nangyari po dito, since naniwala po sila, talaga namang net-breaking, boat-sinking load of blessings po yung natanggap po nila. Ganong karaming mga isla. Amen. On the right side of the boat. So, every time you pray, believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus, nag-iiba po yung ating panalangin. Lagi po may thanksgiving. Nagpapasalamat ka na, Panginoon, ito po yung pangailangan ko. And believing that I am the righteousness of God in Christ Jesus, I thank you, Father. In the name of Jesus, I receive your answer. Amen. Kaya nga po tayo nag-i-amen, di ba? Sa huling bahagi ng ating panalangin, believing na natanggap na po natin. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, di po ba? Tuloy-tuloy tayo. And take note, in verse 6 ng John chapter 21, basahin po natin ang mga nangyari. Once again, nung kanila pong kinast po yung kanilang net on the right side of the boat, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. So praise God, talaga po napakabuti po ng Diyos. Sobra-sobra po ang kanya binibigay po sa atin. Hindi lamang po sila nakahuli ng sapat para meron po sila makain. Ito po mga disipulo ng mga mangingisda, bagkus higit pa sa kanilang mga inaasahan, higit pa sa kanilang pangailangan dahil hindi lamang po kinakailangan na may makain. Kinakailangan po nila bilang mangingisda na meron po silang mas maraming islang mahuli para meron po silang maibenta at para meron silang kabuhayan. So, hindi po lingid sa ating Panginoon ng kanila pong pangailangan. Amen. Hindi lang para may makain, pero meron pang maibenta. Kasi, hindi po uso sa ating Panginoon Hesukristo yung enough. Kasi po, ang grace po talaga ng Diyos. Kaya hindi ko laging sinasabi ito. God's grace is enough. Hindi po, it's more than enough. Kasi pag sinabi natin enough lang, sumasapat, hindi po. Ang puso ng Diyos lagi pong sumusobra. Whenever you pray, ito nga po lagi kong sinasabi, sa aming church, sa aking mga kaibigan, God never answers your prayers. Why? Because He over-answer yung ating mga panalangin. Ito po yung ating iniisip. He goes beyond doon sa kanyang mga tugon sa ating mga panalangin. Amen. Why? Because hindi po uso sa Diyos ang sapat. Lagi pong sumusobra sa sapat. Gusto po niya, hindi ka lang merong makain. Meron ka pang maibenta para sa iyong kabuhayan. Amen. Ephesians chapter 3 verse 20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. So to make the long story short, mga kapatid, dahil alam po ng Panginoon Jesus na magdamag po silang ng isda. At syempre kung kayo po yung magdamag na ng isda, pagod ang inyong katawan, and then wala pa silang nahuli, pagod po ang kanilang isipan. Masakit sa puso yun. Diba? Pagod ka na, katawan mo, pagod pa yung kaluluwa, at talaga namang wala kang nahuli, ano ngayon ang ibibenta, anong kabuhayan. So alam po ng Panginoon, pagod na pagod po ang kanilang mga disipulo, katawan at ang kanilang kaluluwa. Abay, pagdating po ng mga disipulo sa pampang, meron po silang talaga namang bubungad sa kanila na talaga naman po mai-in-love po sila lalo sa Panginoon. Now, going back to the question, how did Jesus show Himself to His disciples? Of course, ipinadama po ng Panginoong Jesus ang kanyang pagmamahal sa kanila. Kasi po, Jesus is love. Siya po yung personification ng love. Now, ano po yung manifestation ng kanyang love? Is through His goodness and generosity. Siya po ay naghanda ng isang makasaysayang breakfast for them. Isipin niyo po ang ating Panginoong Hesukristo, 100% man and at the same time 100% God, pero siya po ay naghanda ng isang makasaysayang at masarap na almusal para po sa kanyang mga minamahal na disipulo. Dahil nga po alam ng Panginoon na sila po'y pagod na pagod. So ibig sabihin hindi po lingid sa Panginoon ang ating mga nararamdaman, even po na ating katawan, even po na ating kaluluwa. Ganun po siya ka-sensitive sa ating mga pangailangan. So sila po ay talaga namang naranasan po nila ang isang napakasarap at makasaysayang almusal. Basahin po natin John chapter 21 verse 12a. Jesus said to them, "Come and eat breakfast." So sila po nandun pa lang nangingisda, naghahanda na po ang Panginoon. So ibig sabihin, nagpipray ka pa lang, alam na po ng Panginoon ang inyong pangailangan. Amen. Advance po lagi ang Panginoon sa atin. Kaya pala sabi nung binasa natin kanina sa Philippians chapter 4 verse 6, whenever you say your prayers with petition, samahan po natin, lagakan natin ng thanksgiving. Kasi po, available na po yung sagot sa iyo ng Panginoon. Habang nangingisda po sila,
naghahanda na po ang Panginoon. So, nung pagdating po nila, ano pong invitation sa kanila ni Jesus? John 21 verse 12a, come and eat breakfast. So, pag sinabi yung come and eat breakfast, hindi po sila magluluto. Nagluto na po, naghanda na ang Panginoon para sa atin. Ang takin niyo mga kapatid, Diyos po siya. Pwede namang sabihin na lang niya, available na to kayo na magluto, malalaki na kayo. Ang lalaki ng katawan nyo, magbanat kayo ng buto. Hindi po. Siya po ang nag-prepare ng breakfast for them. Wow! Mga kapatid, hindi po ba napakabuti ng Diyos? Hindi po natin pangkaraniwang nababasa or napapag-aralan ang napakagandang mga talatang ito. So Jesus, number 4, Jesus prepared breakfast for His disciples. Pero hindi po natapos dito ang kwento. Hindi lang po siya nag-prepare ng breakfast for them. Inimbitahan po sila kumain at lumapit pa sa kanila ang Panginoong Jesus. So pwede naman, yan, handa na, pwedeng luto na, handa na, bahala na kayo. Magsikain na kayo, ang lalaki nyo mga tao. Kaya nyo na yan. Hindi po ganun ang ginawa ng Panginoon. Siya pa rin po ay lumapit sa kanila, pinaglingkuran po niya ang kanyang mga pagod na mga disipulo. John 21 verse 12a, once again, Jesus said to them, come and eat breakfast. So talaga napakabuti po ng Panginoon. At siya po ay naglingkod sa kanila. Di ba? Kagaya po ng pinag-usapan natin kahapon at lagi po natin binabanggit sa ating programa, ang purpose po na ating Panginoong Jesus ay kabaliktaran po sa nakakagis na po ng relihiyon na dapat po natin paglingkuran ang ating Panginoon. Of course, pero yung ating pong paglilingkod, hindi po yun ang naisin po at dapat malaman natin. Naparito po ang Panginoong Jesus hindi para atin po siyang paglingkuran, kundi siya po ay maglingkod po sa atin. Now, kaya po tayo naglilingkod sa ating Panginoong Jesus dahil hindi po natin mapigilan ang ating mga sarili kasi sobrang buti po ng kanyang puso. Siya po ay sobrang napakabuti at nananagana ako magbigay. Basahin po natin Matthew chapter 20 verse 28 tells us, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Take note. He did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. So indeed, Jesus came not to be served. So mga kapatid, kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon, kaya tayo nag-worship po sa Kanya because believing that He is so good, kaya hindi po natin maiwasan na siya po ay naglingkod. So totoo po siya sa kanyang mga pangako. At gaya po ng kanyang mga ginawa sa kanyang mga disipulo, nang sila po ay kanyang kinatagpo sa pampang dahil alam po ng Panginoon na sila po ay pagod na pagod sa kanilang katawan at sa kanilang kaluluwa. Pagod magdamag ng isda, masakit pa para sa kanilang kaluluwa, sa kanilang puso. Wala ni isa silang nahuli. Pero since sila po itinuruan ng Panginoon kung paano po silang mangisda at makakuha, actually hindi sila ng isda Kinuha lang nila yung mga available na isda na talaga namang naglapitan na po. Dahil nung panahon na wala po si Jesus doon, walang mga isda. Pero nung lumabas po si Jesus, nandun po sa pampang, since si Jesus po ay blessing magnet, doon na po naglabasan yung mga isda. Hindi na po sila actually nagpagod. Binabalang yung lambat at doon na po nagpasukan ng lahat ng isda. Ano pong tawag dito? Biyaya. Amen. Walang kapagod-pagod. Biyaya. Nagpasukan po yung mga isda. Napakarami. Actually, once again, sabi nga po, kinukot lagi po ito na aking pastor na pinapakinggan. Net breaking, boat sinking, load of fish. Yun ang po karami. Ang blessing na nakamit po nila. Amen. So, indeed, Jesus came not to be served but to serve. Gaya ng kanyang mga ginawa sa kanyang mga disipulo. Sila po ay kanyang pinaglingkuran. Doon po sa pampang ng dagat ng Tiberias. Nagluto ng kanilang breakfast and then sila po ay kanilang pinaglingkuran. That's number 4. Number 5, Jesus invited His disciples for breakfast. So, inimbitahan po niya. And then number 6, Jesus personally served them the breakfast. Ito po ay kusa niyang pinaglingkuran po sila. John 21 verse 13. Jesus then came to them. And number 7, personally, Jesus took the bread and the fish and gave it to them. Wow! Napakabuti po talaga ng Panginoon. Siya po ay isa-isa po niyan binigyan sila ng mga tinapay at ng mga isda. Pwede namang, magsikuhan na lang kayo. Pero hindi po ganon ang ating Panginoon. Sabihan siya po ay sobrang napakabuti. At bilang patotoo, ito po ang sinasabi sa atin ng John chapter 21 verse 13. And Jesus took the bread and gave it to them and likewise the fish. Amen. So mga kapatid, bilang pagtatapos ay bigyan na po natin ng solution yung ating tanong kanina pa. Sa tingin mo, mabuti nga ba talaga ang Diyos? Sa tingin mo, talaga bang napakabuti na ating Panginoon Jesucristo? Mula po sa ating mga pinag-usapan, ano sa palagay mo? Hindi po ba kapag maayos po at napapag-usapan natin at
naiintindihan po natin ang Ebanghelyo, na tumutukoy po kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, napapagyaman po yung biyaya at kapayapaan sa ating puso dahil nauunawaan po natin ng tunay ang tinitibok ng puso ng Diyos para sa iyo. At nauunawaan din po natin ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya po nananagana po sa atin ang kanyang biyaya at kapayapaan. So, anong sagot? Mabuti po talaga ang Diyos? Talaga bang napatunayan po natin mula sa talatang ating hinimay-himay mula sa John chapter 21 verses 1 until 14 na napakabuti po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga ginawa? Amen! Talaga napakabuti po ng Panginoon. At dahil siya po is so much concerned at sensitive po siya sa ating mga pangailangan, ang kanya pong pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, yun po yung kanyang pamamaraan. That was His way of showing to His disciples yung kanyang goodness and generosity. Amen. Kaya po sabi ng talatang binasa natin kanina in John chapter 21 verse 1, and in this way, through His amazing love, He showed Himself to them. Amen. Kaya po naranasan, namasdan na kanyang mga disipulo ang kapahayagan ng kanyang goodness and generosity. So mga kapatid, dahil siya mismo ay Diyos ng pag-ibig at pagmamahal, at sa kanyang pag-ibig at pagmamahal na ipahayag po sa atin, sa kanyang mga disipulo, ang kanyang goodness and generosity. So, bilang pagtatapos, nais pong balikan, quick review. Narito po muli ang mga kamangha-manghang ginawa ng ating Panginoong Jesus na namasdan at naranasan po ng kanyang mga disipulo. His goodness and generosity. At isa-isayin po natin once again. Number 1, mula po sa John chapter 21 verses 1 onwards. Number 1, Jesus showed Himself standing in the shore. So, all the while, nandun na po siya. Alam po niya, anumang panahon na ating buhay, hindi po niya tayo iiwan, ipababayaan man. Number 2, Jesus is concerned about our every need. Kasi tinanong po niya sila, di ba? Children, have you any food? And then number 3, hindi naman po nila siya tinanong. He gave them instruction, number 3, on how to catch fish. Sabi niya, cast your net on the right side of the boat. So be conscious about your perfect standing before God, believing that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. So mga kapatid, as you seek God's righteousness, Jesus' gift of righteousness, whenever you come to Him, believing, be conscious, being established in this righteousness na ibinigay sa iyo ng Diyos, all these things, lahat po ng inyong pangailangan, and even po lahat ng inyong gusto, will be added unto you. Matthew 6:33. Amen. Number 4, and then, hindi po natapos dito, Jesus prepared breakfast for His disciples. Habang sila po ay nangunguha ng mga isda na talaga naman nagpasukan na po sa kanilang mga lambat, siya po ay naghanda ng kanilang breakfast. Hindi ba napakabuti ng Diyos? And number 5, Jesus invited His disciples for breakfast. Mula po sa kanilang kinalalagyan, inimbitahan po sila, come and eat breakfast. And then number 6, Jesus personally served them their breakfast. And number 7, Jesus personally took the bread and the fish and gave it to them. So bilang isang Diyos, pwede naman yan sabihin sa kanyang mga disipulo, handa na, niluto ko na, malalaki na kayo. Kayo na ang bahalang kumuha ng inyong mga pagkain at kumain. Hindi po ginawa ng Panginoon yun. Pagkos ang ginawa po niya dahil siya po ay sobrang napakabuti at nananagana po kapag siya po ay magbigay. Total, nagbigay na lang. Sinasagad po ito ng Diyos. Ang ginawa po ng Panginoon, personally, siya po ay lumapit sa kanila, and then, since sabi po ng Panginoon, di ba, in Matthew 28 verse 28, He came not to be served, but to serve. Pinaglingkuran po niya ang kanyang mga disipulo. Sila po ay kanyang nilapitan isa-isa at iniabot po ang bawat tinapay at isda sa kanilang mga pagod na katawan. Bakit? Kasi po sensitive po ating Panginoon. Alam po niya ating bawat nararamdaman at pangangailangan. Amen. So ang atin pong solution for tonight, wala po talaga tayong magagawa whether you believe it or not. Sadyang napakabuti po na ating panahon, ang ating Panginoon sa lahat ng panahon. Amen. And in this way, Jesus showed Himself. Amen. Ganito rin po ipapakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at ang kanyang nananaganang pagbibigay sa ating mga buhay. According to Hebrews 13:8, di ba? Kung ginawa po niya noon, gagawin din po niya ito ngayon. Because sabi po ng Hebrews 8, ng 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So once again, kung ginawa po ito ng Panginoon noon, gagawin at gagawin pa rin po ito ng Panginoon ngayon dahil hindi po siya nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. According to Hebrews 13 verse 8. So all we have to do is just, simple lang, pinadali po ng Diyos ang buhay natin. Believe. Put your faith in Him.
Amen. Just have to believe, believing that He loves you so much. And this is faith. Diba? Believing that He is for you and He is not against you. Believing that He wants the best for you. Ibinigay niya po ang lahat-lahat sa atin. Romans 8:32. He who did not spare His own Son but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Now, reason with me bilang pagtatapos. If God gave you His best, His Son, diba? Unasked, di po natin hiningi. Of course, siya po yung ating eternal na pangailangan. Ano pa po ang dahilan ng Diyos para hindi po niya ibigay sa atin yung ating mga temporal na pangailangan? Hindi po ba? Kaya sobrang napakabuti ng Diyos talaga. Amen. So manampalataya lamang po tayo. Ito po ang kinakailangan natin. Kaya po kanina sinimulan po natin dapat mapagtibay yung ating pananampalataya, believing that we have a good Father. Jesus is not just good but also is generous. Now, kaya pala naisulat po ni David ang Psalm chapter 23 verse 6. Sabi niya, kasi napatunayan po niya na talaga namang kahit saan siya magpunta, sinusundan po siya ng kabutihan at biyaya ng Diyos. Take note, si David po was dead under the old law-keeping covenant. So kung siya po naranasan niya ang nananaga ng kabutihan at biyaya ng Diyos, pagaman siya po ay nasa ilalim ng old law-keeping covenant, edi lalo ka na. Nasa ilalim po tayo ng new covenant of pure grace. Amen! So ano pang dahilan mo para matakot mga kapatid sa panahon natin sa ngayon? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya niya pala naisulat once again. Gusto kong iwan po sa inyo. Last verse for tonight. Psalm 23 verse 6. Sinulat po ito ni David. Kasi alam po niya ang totoo. Napatunayan niya po ito sa kanyang buhay. At patunayan din po natin ito sa ating mga buhay. Psalm 23 verse 6. Surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life. And I shall dwell forever throughout all my days in the house and in the presence of the Lord. Praise God. Have you noticed the word surely sa Tagalog? Sabi po ng talata, surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me. Surely sa Tagalog ay walang kaduda-duda. Amen. So be established in this truth. Wala pong kaduda-duda na talagang mabuti at nananagana po kung magbigay sa atin ng Diyos. Dahil ikaw, ano pong bottom line? Ikaw ay mahal na mahal ng Diyos dahil po ang Diyos ay mapagmahal. Ito po ang kanyang kalikasan. So indeed, as we end, we have a good and generous Father. We have a good God. Amen. And generous God. At talaga po napakabuti at nananagana po kung magbigay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. So kaibigan, thank you po for joining me sa ating online Bible study at nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa bugtong na anak ng ating Diyos Ama sa langit, ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Natural lamang po na mararanasan po ninyo na kayo po ay mapapagod. Bagaman, gusto po kayo iligtas ng ating Panginoong Jesus, pero hindi po siya makakilos. Bakit? Kinakailangan niyo po munang pahintulutan siya na pumasok sa inyong mga buhay bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. At kapag ito po ay inyong pinahintulutan, kapatid, ito pong pinakamaganda ninyong desisyon na gagawin sa inyong buhay. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Yung pong word dito na save, kasama po yung ating everyday life. Ililigtas niya po kayo sa iyong pang-araw-araw na pangailangan. Amen. So all you have to do, kung kayo po yung nagtatanong, ako po ay magpipray at angkinin niyo po at gawin niyo pong personal po yung panalangin na aking pong bibigkasin. Lahat po na aking sasabihin, sumabay lamang po kayo bilang pagsang-ayon at tinatanggap ninyo po ang paanyaya sa ng Diyos at tanggapin ang kanyang bugtong na anak bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Pwede po ba yan? Sige po, sabihin niyo po yung mga salitang ito. Panginoong Jesus, kinikilala ko ang aking sarili ay walang magagawa, hiwalay po sa inyo. Kinikilala ko na ako'y isang makasalanan at kailangan ng isang tagapagligtas. Kaya naman, simula sa mga oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na nga po ang kumilos sa aking buhay. At naniniwala po ako, doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo na lahat ng aking mga kasalanan. Maraming salamat po. At inaangking ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At tinatanggap ko rin po at ako'y nagpapasalamat at naniniwala ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kapatid, kung kayo po ay sumabay sa panalangin, congratulations. Ito po ang
napakagandang desisyon at pagpapasya na ginawa mo sa iyong buhay. Welcome po sa pamilya ng Diyos. At kung kayo naman po ay kasama namin na meron pong daladalahin sa buhay at marahil for the longest time, medyo meron kayong duda kung mabait nga ba ang Diyos at naging sanhi po yung ating mga pinag-usapan na talaga napakabuti po ng Panginoong Jesus, di po ba? At gusto mong maranasan sa iyong buhay, manalangin po tayo. Sasamahan ko po kayo. Let's pray. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kapahayagan na ibinigay mo sa amin sa araw po ito. Kung saan ay pinatunayan niyo po sa amin mula po sa mga talatang aming binasa in John chapter 21 mula po sa verse 1 until 14. Lord, thank you na napakaganda po, napakaliwanag, nasabihan napakabuti po na aming Panginoong Jesus. Lahat po na aspeto na aming buhay, naroon siya at kinatagpo po ang aming mga pangailangan. At dalayan ko po sa mga oras po ito na maging dahilan na aming bawat pinag-usapan na makita po namin na kami po ay sadyang pinagpala na dahil meron po kami isang Panginoon na noon pa man ay nagmamahal na po sa amin at siya po ay sensitive at siya po ay very much concerned sa lahat po ng aming mga pangailangan, whether ito po ay basic or essential needs, Panginoon, and even po yung amin po mga wants lang, Panginoon, ito po ay kanyang ibinibigay po sa amin. So all we have to do, Panginoon, pagyamanin niyo po aming pananampalataya at maniwala po kami na ang lahat po ng aming po mga pangailangan at inihiling sa aming Panginoong Jesus sa kanyang pangalan ay sadyang ibinigay na po sa amin. Kaya ni Panginoon, ang aming mga kapatid, kung sino man po may mga karamdaman sa mga oras po ito, sila po ay nasa balik ng kanilang karamdaman. Dulot po ng COVID-19. Panginoon, in the name of Jesus, we pray and we receive, Panginoon, and we declare ang kanilang kompletong kagalingan in the mighty name of Jesus. At lahat po ng mga kapatid namin at mga kaibigan namin nanonood sa aming broadcast na ito, ano man pong kanilang pangailangan pinansyal. Lord, we claim, believing that you are for us and not against us. You want the best for us, Panginoon. And naniniwala po kami ang batayan po ng lahat na ito because you love us so much. Lord, thank you. Tinatanggap po namin at inaangkin po namin ang lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. And this we ask and receive in the precious name of Jesus. Everybody would say, Amen and Amen. Kaibigan, maraming salamat po for joining me once again. Dito po yan sa ating programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. At ito nga po ang Solution with Laverne Ducot, and of course that's me. Ako po yung nakasama mula kanina. At tayo po ay nasa huling bahagi ng ating programa at dalayan ko po na nasagot po yung ating tanong na sa tingin mo ba, mabuti ba talaga ang Diyos? Well, sagot po natin, hindi lamang po napakabuti ng ating Panginoon. Siya po ay sobra kasok-dulsok-dula ng kanyang kabutihan at nananagana pa kapag siya po ay magbigay. So, talaga naman pong siya po ay napakabuti at kapagbigay. Yun lamang po aking masasabi. Talagang, siguro po hindi sapat yung ating mga salita, hindi sapat yung ating pangusap para ihayag ang totohanan ng kanyang kabutihan at ang kanyang kasaganahan sa kanyang pagbibigay. So mga kapatid, thank you po for joining me. Kung kayo po ay napagpala, naniniwala sa ating mga pinag-usapan, pwede po bang paki-share ng ating programa sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya nang sa gayon sila din po ay mapagpala at maunawaan po nila na sadyang napakabuti at mapagbigay po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you so much po in advance ating po mga kaagapay at mga kasapakat sa ating programa. At sa ating pong pagtatapos ay sa ngalan po ng aking buong pamilya, we thank you and we hope to see you once again next week sa pagpapatuloy po ng ating programang Solution with me, and my name is Laverne Ducot. At bilang pagtatapos, narito po ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Amen. Bye!